Morning! Tuloy sa mga balita natin. Sa ayaw at sa gusto nyong malaman, kami pa rin ang inyong mga kasama. Ako si Weng. Ako si Buddy. Yes, and may nangyari. Did you know na meron pong nangyari sa Pasig? Kilala na ho ng mga otoridad ang kilabot na suspect sa nangyaring pang-hold up at panggagahasa sa isang call center agent sa footbridge sa Barangay Ugong, Pasig City. Ito yung footbridge dating tinatawiran natin nung nasa Ugong pa tayo Ikinasala ho ng Pasig City Police ang manhunt operation laban kay Erwin Angguay. Ang pangalan Erwin Angguay, 25 anyos at taga doon din sa Barangay Ugong. Positibong kinilala ng biktimang itinago sa pangalang Liza. Sa Rogue Gallery ho ang suspect na siyang responsable sa pang-hold up sa kanya at panggagahasa pa. Nitong Marso 26 lamang yan sa ilalim ng footbridge sa E. Rodriguez Jr. Avenue, C5 sa Barangay Ugong. Pauwi na noon ang biktima mula sa kanyang trabaho dakong 1:00 ng madaling araw. Naglalakad ho siya sa nasabing lugar ng sabayan ng suspect. Inakbayan siya at tinutukan ng balisong. Ngayon, matapos kunin ang pitaka at cellphone at sapilitan pa hong dinala sa ilalim ng tulay at doon ay ginahasa. Grabe naman to. Ang pangalan Erwin Angguay. May operation dyan ngayon. Baka kilala nyo yan. Isumbong nyo na ho. Baka mambiktima pa ulit. Hinihinalang salvage victim natagpuan naman sa Quezon City. May balita si Silvestre Labay. Rambo, i-radyo mo. Tihaya pa ng matagpuan ng isang nakasaksi dito sa Mindanao Avenue Extension sa Barangay Greater Lagro, Fairview, Quezon City. Kaninang alas 4:30 ng madaling araw. Ang bangkay ay tinatayang may edad na 40 hanggang 50 anyos, may taas na 5'3 hanggang 5'5", mataba, nakasuot ng green na damit at dirty white na shirt, may marka na pagkakatali sa kamay at leeg at ito'y merong gilit, bakas ng ginilitan sa kanyang leeg at sa kanyang kamay. At ang naturang bangkay ay dinala sa St. Raphael Funeral Parlor. Inaalam na ng otoridad kung sino at ano ang motibo ng mga suspect sa pagpaslang dito sa isang lalaking hindi pa nakilala hanggang sa mga oras na ito. Kasama mo sa Quezon City para sa DCXL 558, Silvestre Labay, Tatak, RMN. Ay, doon muna sa amin, meron pong isa patay habang 17 ang nasugatan. Salpukan ng isang motorsiklo at pampasaherong van sa highway ng Barangay Divisoria sa Zamboanga City. Binabaybay ho ng pampasaherong van ang nasabing lugar galing sa sentro ng lungsod nang makasalubong nito ang isang motorsiklo. Dahil parehong umahroro sa takbo ang dalawang sasakyan, hindi ho nakaiwas sa isa't isa yung dalawang driver at tuluyang nagkabanggaan. Ayon sa mga nakakita, lumiko umano ang motorsiklo kaya't nangyari ang aksidente. Naka-confine sa Zamboanga City Medical Center ang mga biktima na karamihan ay nagtamo ng mga grabeng sugat sa kanilang katawan. Esports DZXL Bulat Palaro. Sa wakas, nasungkit ni Michael Martinez ang gintong medalya mga kasama sa free skate ng Triglav Trophy sa Slovenia. Matapos magwagi ang 17 anyos short program sa nasabing kompetisyon nitong Biyernes lamang. Natalo po ng tinaguriang Philippine Ice Prince ang 7 kalaban sa seniors category ng kompetisyon. Ito naman ang kanyang muling pagsabak sa pandaigdigang laban sa ice skating simula nung nagtapos siya bilang ika-19 sa Winter Olympics sa Sochi nitong Pebrero. DZXL Showbiz Balita. Showbiz Loli. Showbiz. Hello, everybody. I want somebody to share Everywhere. the rest Morning. Ganda ng tugtog mo. of my
Tagal kong di narinig yan, Loli. Kasi, I have a love is Loli to tell you. About somebody. It's me, Loli muna. Good morning sa inyo, mga byudo-byuda. Good morning sa mga hanggang ngayon. Lagpas na sa kalendaryo pero single pa rin. Huwag mawala ng pag-asa dahil tingnan nyo naman to. Kahapon, speaking about privacy, gusto niya may privacy? Pero hindi naman pala dahil tuluyan nang binasag ang privacy niya. Binasag na ni Chris Aquino yung kanyang hinihinging privacy. Yung usap-usapan tungkol doon sa kanila ni Quezon City Mayor Herbert Bistek Bautista. Sa kanyang written written statement, na binasa mismo ng walang iba kundi siya rin ni Chris Aquino. Inilahad nito ang lahat-lahat tungkol sa kanilang magandang pagtitinginan ng alkaldeng mayor. Alkalde, mayor, pareho lang pala yun. Alkalde, oo. Sabi ni Chrissy, nasa dating, hindi pala dating dating, isa lang. Dating stage na sila ni Herbert. Kung saan personal itong ipinagpaalam kay Pangulong Noynoy Aquino. Sinabi ng 43 anyos na TV host na sa work in progress ang estado ng kanilang relasyon ni Herbert. Wow! Nako! So pwede na ulit, di ba? Pag nagkatuluyan, pwede nang lagyan ng letter B ang lahat ng proyekto ng Quezon City. B, pwedeng lagyan ng KB, di ba? Chris and Bistek. O kaya Bistek and Chris, BK, KB, KKB. O ngayon, kinumpirma rin mismo ng bunsong kapatid ng Pangulong Aquino na inimbitahan nila si Mayor Bistek para sa isang family dinner. Yung lumabas ng mga picture noon, di ba? Layo naman nito na para makilala ng lubusan ng kanyang mga kapatid ang 46 anyos na Quezon City Mayor at para makalibre sa tax. At hindi pala BIR pala yun. At makilala rin ito ng ang kanilang pamilya. Hindi pa pala sila magkakilala. So ganoon, nag-post si Chris ng picture na ang tanging caption ay finally dinner. Hindi pa talaga family dinner. Finally dinner pala. At makikita na-trap din. Makikita sa naturang larawan ang Kuya Noynoy ni Chris, ang kanyang dalawang anak na sina Josh at Bimby. At unang inamin nga ng TV host na in love ito ngayon sa kanyang mystery man. So, ngayon ay parang yun na yung pala, mystery man. Ano ba yan? Mystery? Kasabay ng apela ng privacy. Ay, naka. It's me, Loli. Papa. I believe in privacy. Pag privacy, wala talagang pinag-uusapan, di ba? Deadma lang. Ay, nako. Pinoy. Bye-bye. Bye-bye, Loli. Hindi gasgas, Privacy daw. matras, Privacy! tulas. Ito ang balitang Ang gas. daming iskandalong dinadala yung privacy na yan. Ano ba, Privacy? misteryoso? Alam mo yung... Privacy pero naka-post. Oh, Ano ba yan? Tingnan mo tong MRT. Gustong i-privacy. Ngayon, may lumabas na iskandali pala di ba? Aming anomaly pala. Gusto niya i-privatize. Privacy. Ito na si Misteryoso. Ito na. Walang ka-privacy. Public figure tayo. Mas maganda yung ganyan ng Wala dating. tayong tinatago. Kahit yung Privacy pangalan mo. parang may tinatago ka eh. Hindi ba? Akala ko ikaw yung mystery man kasi misteryoso ka. Hindi Sa pala pangalan. ikaw Sa pangalan na lang. Pangalan. May kaunting... Ngayon eh, lumantad na tayo. privacy. Oh, misteryoso. Seryoso. Yan mo si Chris, meron palang mystery man din. Ikaw, Ibang klase. Showbiz yan eh. kailan ka Kaya- magkakaroon ng Chris? Crisis meron. Crisis meron.
Yan, marami tayo yan. Oo. Ito na ang panghimagas natin. Alright. Tila hindi nagustuhan ng mga inchik ang publicity na ginawa ng isang restaurant sa China dahil sa paglalagay nito sa labas ng dalawang malalaking estatwa ng Buddha na nakahubad at kita ang buttocks. Buttocks na lang. Dahil dito bumuhos ang mga negatibong komento sa social networking site ng China na Sina Weibo at pinatanggal ang mga estatwa. Oh, Depensa naman ng may-ari, inilagay nila ito upang makaakit ng mas maraming customers. yun pala eh. Nagbigay naman ng komento ang Zen Buddhist practitioner na si Miao Ming at sinabing walang respeto ito sa kanilang kultura. Ba? At ang iba naman ay dinaan na lang sa biro ang mga hubad na Buddha statues at pinangalanan itong Buddha jumps over the wall na isang mamahaling Chinese dish. Ito ang larawan ng kanilang mga Buddha. Chinese giant Buddha na nasa ibabaw ng kanilang restaurant Alam mo. para pang-akit sa mga customer. Ayan. Kita. Ay, alam mo, Yan. napaka holy na figure yan. Sa China talagang holy yung ang figure Buddha niya pag, kaya di ba? sabi ng mga Buddhist ay nawalan ng respeto dahil Di ba naalala mo yung Buddha na nakaupo lang tapos napapaligiran ng napakaraming mga maliliit na bata? Ayan. Di ba? Oo. Yung Budang alkansya. Yung Ayan. ginawang alkansya? Yan. Ito, yung forma nito pare, ibang klase. Oo. Yung parang sa MMDA. Yung tumatawid sa kalsada. Oo. Ang nakalagay- Bawal tumawid. Bawal tumawid. May namatay na. Ayan. Nakamamatay pero Oo. yan. Grabe naman yan. Yung isa parang Spider-Man lang, nakakapil. Spider-Man. Kitang-kita ang ebidensya, yan. Dapat makuha na ng reaksyon Ang, si Buddha. Kaya tuloy pinatanggal eh. Kumusta ka na, Buddha? Oo. Si Buddha Katli, magandang umaga sa'yo, Buddha Katli. Andyan na siya sa Eastwood. Eastwood. Dapat nilagyan nila ito ng bahag dito. Yan po ang Salamat! ating balita panghimagas. Hatid sa inyo ni Misteryoso. Good morning. Thank you. Salamat, ha? Ang misteryosong lalaki na merong krisis. DZXL Ulat Trapiko. Heto na siya! Gising na ho ba kayo? Nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagpapagising ng inyong diwa sa isip, sa salita, Ang mga bagay na dapat mong at sa Czech Republic. Morning, Rambo. Weng, kasamang Weng, buddy. Oy. Ang pampagising talaga ng Parang nalungkot yung pasok niya ngayon. Malungkot ang pasok mo, ha? Daloy ng topic ko. Hoy, sandali. Gigisingin din natin Oh. si tagapagsalita ng MRT na ipinagmalaki na wala ng pila. Abay, magkabilaan. Yan ang sinasabi. Huwag magsalita pag hindi naman totoong nakikita. Dali lang. Kahin mo rito, kasamang Weng, no? Nahamon ko si Attorney Albi Tangkol. Pumila siya sa North EDSA. Oh. Magkabilaan ang pila, napakahabang pila ng MRT sa North EDSA. Baka hindi na yan makapila, paring Rambo, kasi Alam mo, ang... problemado na yan eh. Oo. Uy, grabe talaga. Naghahanap na ng kakampiyan. Sa kaso. Hindi. Ang dami na. Huwag mo na hamunin pumila. Oo. Hindi kasamang Weng, buddy, ha, na walang pasok kayo ng mga estudyante. Oh. How much more kung kasama pa may pasok yung mga estudyante? Oh, Diyos ko mahabag. doble. Napakahaba na siguro ang pila dito. Tingin ko, 500 Kawawa. meters ang pila. Kawawa tayong mga mananakay. Mananakay talaga. Ayun. Ano ba? Tayo na nga ang nagbabayad ng buwis. Pahirapan pang pumasok sa trabaho. Yung Maaga nang umaalis ng bahay. Tapos yan ang aabutan mo. Yung public transportation natin, napaka walang kwenta. Oo. problema. Yung kaya mabagal yung usad ng mga sasakyan dito sa North EDSA. Oo. Pero pagkalampas ito, tuloy-tuloy na ang usad ng mga sasakyan hanggang sa makarating sa Cubao ay tuloy-tuloy ang usad ng mga sasakyan. Sa kabilang linya, walang problema patungong norte, bagyang buwabaga lamang sa EDSA at sa Canton Aurora Boulevard. Pagkalampas ay tuloy-tuloy na hanggang Muñoz. Pero pagkalampas ng Muñoz ay muling babagal ang usad ng mga sasakyan lalo sa Balintawak.
Right, okay. Good morning sa mga aalis ng bahay, lalo na yung mga matatanda na maaaring may mga lakad na personal na pupunta ng mga ahensya ng gobyerno para i-follow up yung kanilang mga mga pensyon, mga nilalakad. Mag-ingat lang. Magdala ho ng payong dahil sa sobrang init ng panahon, di ba, Rambo? Grabe talaga Oh. Mang Weng, body ang init ng panahon. Siguro mga 35 plus degrees na. Grabe, no? Yan nakukuha mo on the spot sa pag-measure lang sa iyong noo, no? Yung temp, may sarili. Hindi, di ba? Merong walking thermometer si Rambo Labay. Di ba? 35 agad. 35 Oh, yan. 35 yung nasa noo. Oh. Oh, pag pag uminit pang ulo mo. Oh, pag uminit Ha? ulo. Ay, may umabot ng 36. O, kita mo na. tingnan mo. Pag umabot ng 40 yan, napakataas na yan. Mataas na Oh. yung Mang body at Weng. Ay ngayon, di ba nakita mo kung gaano kaba pila, di uminit ulo mo. Lalo na. Oh, Yun, nakita mo pa lang yun, parang Weng. nakita mo pa, hindi ka pa pumila. Hindi pa ikaw mismo yung nakapila. Oh. Oo. Ay, nako. Sus, Mario. Lalo na. Nakakainit. Nakakainit kayo ng ulo. Oh. Bye. Ay, Eto na. ang Ang ating pampainit ng diwa. Ang ating MOTTO Mo. ang aking MOTTO ko or motto kasamang Weng, ato ko kay Professor, lagi nakikinig yan, Professor Alex San Juan, Yan. Joe B. D. Guzman, si bago nating listener, si Tatay Fred, Tatay Fred. Duterte, Batangas. Aba. Baker, sarap ng tinapay ni Tatay Fred eh. O, sponsoran nyo yung ating MOTTO mo. Yan, Kahit, ha? Ang ating MOTTO ko, open yan ha, for sponsorship kung gusto nyo. yan ay maraming mga advertiser na nakikinig sa Oh, atin. MOTTO mo, brought to you by, Ay, di ba? ayan. Oh, di ba? Ito. Ganyan lang. Mm. Brought to you by, sarap. Alright. Oo, ang sarap ng kape. Ayan. Ayan. Okay, Even, fire. even if you fall on your face, Ano yan, kanta? still moving forward. Yan, ha? Hindi ko na-get. One more. Even if you fall on your face, you're still moving forward. Di ko talaga na-get. Tagalog sa labay. Tagalog sabay. Tagalog Skywing at buddy, kahit pa anong pagsubok ang dumarating sa iyong buhay, ay dapat panatilihin pa rin ang pagpusad o pagsulong sa iyong buhay. Oh. Ganda. Ganda yan. Ganda yan. Para kay misteryoso yan na merong Chris ngayon. Chris pa? Crisis. Oo. Yung, alam mo yung, ano yung sa crisis sa mga tumatanda na? Aha. Ba di tawag doon? Arthritis. Midlife. Midlife crisis ba yun? Midlife pala. Sorry. Yung MOTTO mo, tatapatan natin ang ating quote ko to. Okay? Quote ko to. Eto na. Quote ko to. Aha. Kahapon, yung aking sinabi, yung 7 deadly sins and their effects. Basta yun. Ngayon naman, yung mga salitang madalas na sinasabi kahit saan. Aha. O yan, na-quote natin. Mga salitang madalas na sinasabi kahit saan. Eto, ang unang salita. Aray. Aray. Kahit di naman talaga masakit. Diba? Diba? Pangalawa. Aha. Ha? Ha? Kahit narinig naman talaga. Naghahapa. Ha? O, ano pa? Pangatlo. Ano? Ay, gusto pa paulit-ulit. O, yan. Yung mga madalas na salita sinasabi kahit saan, ha? Baka yung iba hindi nila alam. Oo, pero hindi nyo pa alam. ginagawa nyo na ito. Oo. Ito, pangapat. Ewan. Pag tamad mag-explain. Ewan. Ito pa. Panlima. Aha. Bahala ka. Ayan. Pero talagang ayaw niya. Diba? Bahala ka. Pero ayaw niya talaga, di ba? Ayan, oo. Panghuli. Sige na nga. Ayan. Kunyari, napipilitan. Oo. Pero gusto naman talaga. Hindi naman
masarap. Oh, di ba yun ang masarap? Di ba, Pag bay? sinabihan ka ng, sinabihan ka ng sige na nga. Sige na nga. Style mo Sige na. Kinabigay mo na. Gusto mo lang pala ng donut. Oh, ano? Di ba, Malay? Yan. Gusto ba yung donut mo? Sige na, isa pa. Teka muna, may butas ba yan? Hoy! Hoy! Happy birthday muna! Ikaw na, pare. Dave Corpin ng Yan. Globe Telecom. Pahingi, load. Awag na lang load. Pwede line. Ang mga taga Globe Telecom. Ganda nito, may libreng Facebook ang Globe, di ba? Extended. Extended pa. Okay, kami ni Buddy, willing kami mag-extend dito ng endorsement ninyo. Miss Yoli, good morning. Ayan. Happy birthday, Mr. Dave Corpin ng Globe Telecom. Today, April 8, from your friends at Zenith Optimedia. Yan, mga taga Zenith. Dalas-dalasan nyo ang pag-load ng commercials ng Globe. Di ba? Thank you. Bye! Bye, Weng! Baka makachamba tayo ng Globe, di ba? Kaya, alam mo naman. Thank you. Thank you very much kasamang Buddy at Weng. Kasama mo sa kabahan ng EDSA Silvestre Labay Tatak RMN. All right. Two old friends meet again. This song is dedicated to the new lovebirds of Quezon City. Talk about the places. It's Two old the food, the food, were long. and the dessert. Di ba? Yeah. Finally, Oh, dinner. Yan, di ba? Sarap manood ng Cruise TV, tas kumakain ka ng bistek. Di ba? Lagyan mo lang ng konting kanin. Alright. So, good luck to you lovers in not Paris, in Paradise, or in QC. Paano? Alis na muna kami, Alis mga na. poging-pogi. Magkaroon naman sila ng panahon. Oh, tama. We give you Privacy. time. Thank you. Privacy. Salamat sa inyong panahon. Dire-diretso mga naglalagablab ng mga balitang tatak aramen ang inyong napakinggan. Dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ito ng Martes, April 8, 2014. It's a lovely April month. Sama niyo sa serbisyo publiko from the city of Zambo, Lucero's primo hermano, Weng de la Peña. Ingat lang po kay Domeng, ha? Oh, yan. Ay, Mama talaga. storm surge tayo. Sos Oh, Mario. ingat. From the province of Occidental Mindoro, mabuhay. Ako si Buddy Obera. Ang relasyon, parang kape yan, ha? Aha. Lumalamig pag napabayaan. Alright, kami ho ay Ayos. Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Another chance. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo. That news was brought to you by Champi, ang kending Pinoy. Champi, Champinoy! Mayroong isang candy, tsokolate